Dahil nga merong invite sa amin na Fundamental Baptist Churches Fellowship, kaya maaga pa ay gumayak na kami kasama ang ilang mga kabataan dito sa church. Gaya nga sa mga na-share ko sa dati kong vlog, medyo mahirap nga makasakay dito sa amin kaya natagalan kami sa pag-aantay. Pero salamat nga sa Panginoon dahil biglang may dumaan na bus na halos ay walang pasahero. At ito naman talagang si Via ay nasasanay na din sa pagbabiyahe dahil nga kaming mga magulang niya ay mahilig mag-travel. At this point nga ay nakasakay na kami sa tricycle papunta doon sa church na pagdadaosan ng fellowship. First time din talaga naming mapasok itong mga kaloob-looban pa ng Sablan Benguet. Pagkatapos nga ng mahabang biyahe ay nakarating na din kami at salamat sa Diyos dahil hindi naman kami sobrang aga at hindi rin kami na late. At dito nga gaganapin ang fellowship. So pagdating nga namin halos ay wala pang mga tao. Kaya nagkape-kape muna kami at kwentuhan kasama nga yung aming mga kabataan sa church. At ito nga ang kinatatayuan namin ay ito talaga yung church. At sa pagkakaalam ko ay nagsisimula pa lang ito at wala pa nga silang pastor dito. Natutuwa din nga kami na itong mga kabataan namin ay na-expose sa ganitong mga gawain. At nakikita din nila yung iba't ibang mukha ng gawain ng Panginoon. Since ine-encourage nga namin sila na tumulong through prayers and also financially. So malaking bagay talaga na nakikita din nila yung ganito. Maya-maya ngay unti-unti na rin nagsisidatingan ng mga tao. At this point ay nagpa-register na rin kami dahil nga magsisimula na din ang gawain. Medyo nag-a-adjust pa rin talaga kami mag-asawa sa mga fellowship dito sa Benguet dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa rin kami marunong magsalita ng kanilang dialect na Ibaloy or Ilocano. At salamat naman sa Diyos kasi every time naman na magsasalita sila ng kanilang dialect ay naiintindihan naman namin through keyword. At maya-maya nga yung asawa ko naman yung tinawag para makapagsalita at makapagpakilala. At isa talaga sa gustong-gusto kong marinig sa kanila every time na kumakanta sila gamit ang kanilang dialect. Ang sarap talaga makarinig ng worship song na gamit yung kanilang sariling dialect. At habang ako'y tuwang-tuwa sa pakikinig nga ng kanilang awit, nagulat ako na yung anak ko ay vibe na nga sa mga ilang kabataan dito. Nakakatuwa nga lang talagang makita na kahit na sa una ay medyo mailap si Via, pero habang tumatagal ay nakakapag-adjust naman siya. Gustong-gusto niya talagang sumama sa mga ate at kuya kahit saan sila pumupunta. At ang ginagawa na lang namin mag-asawa ay nagpapalit-palitan na lang kami sa pagsusunod-sunod sa kanya. Ngayong toddler na nga si Via, ayaw niya na talagang makomporme sa isang lugar. Mayat maya aalis, mayat maya lalakad. Mabuti na lang nga itong mga ate niya na ngayon niya rin lang nakilala ay masipag di magbantay-bantay sa kanya. At ginawa nga nilang princess dyan si Via. Pero syempre, hindi ko rin talaga maiwan si Via dahil mayat maya nga ay may mga dumadaan ding sasakyan dito. Ang iniisip ko na lang talaga na hindi naman sa buong buhay niya ay maging toddler siya. Kaya ngayon, hinahayaan ko lang talaga siya na mag-explore sa mga bagay-bagay. Pagkatapos nga ng first part ng gawain ay nananghalian muna kami. Sobrang nakakataba din nga talaga yung mga pagkain nila dito dahil grabe talaga sila mag-serve ng pagkain dito. At nung nakita nga ni Via itong drums, naku po, gustong-gusto din itong masubukan. Medyo nakikita ko na din talaga kay Via yung kanyang interes sa mga musical instruments. At habang nagsasalita nga yung mayor ng Sablan, unti-unti na ring dumilim ang aming paligid. Sobrang kapal na naman yung fog, kaya sobrang lamig na naman talaga ng mga oras na ito. Sobrang na-appreciate ko din talaga yung mayor nila dito dahil grabe yung desire niya na maging isang righteous leader. At isa din talaga yan sa prayer namin na patuloy na maglagay ang Lord ng mga God-fearing leaders. Pagkatapos nga ng gawain ay nakisakay na kami sa pulis sa kanilang sasakyan palabas sa highway. At habang kami ngay nagbabiyahe, unti-unti na rin talagang lumidilim ang paligid. Yun pala ay babagsak ang napakalakas na ulan. Nagtuloy-tuloy pa nga ang sobrang lakas ng ulan kaya natagalan kami ulit sa pag-aantay ng jeep pa uwi na sa church. Kahit inabot nga kami ng sobrang lakas ng ulan sa daan, sobrang thankful pa din ako sa Panginoon na nakadalo kami sa mga ganong gawain. Dahil sobrang dami ding magagandang bagay na ginawa ang Diyos sa amin sa araw na ito. Kaya kahit sobrang lakas ng ulan at matagal din kami nakasakay, still nandoon yung kagalakan sa aming mga puso. Kaya salamat pa rin sa Diyos kahit matagal kami nagantay ay nakasakay pa din kami. Muli, ako si Mama Care, always reminding to always care and share something with those people around you. Thank you for watching!